Itlog ba ng itik ang hanap nyo? Then, Nueva Ecija is the place to be. Dito kasi matatagpuan ang isa sa pinakamalaking itikan sa bansa na pagmamayari ng kilalang itik breeder na si Renato Ramos o mas kilala sa tawag na Karene. Alam nyo ba na kada araw nakakaani raw siya ng mahigit 12,000 itlog ng itik? Ang dami! So, ngayon kasama natin ang isang naging beneficiary ng naging research and development ng new STP card na tinatawag natin IP Kayumanggi or ITIC Pinas. Sir, maraming salamat po sa iyo, sa iyong oras, and for welcoming us sa napakalawak niyang itikan dito sa Nueva Ecija. Pwede niyo po ba kaming kwentuhan nung hanap buhay niyo bago kayo nag-itik? Ako po noong 1998 po kasi umuwi ako ng Pilipinas at ako po naging OFW sa Japan. Halos 9 to 10 years po ako nagtrabaho doon. Nung mag-higpit po kasi doon, naisipan ko nang umuwi ng 1999. Inabutan ko po ang aking magulang, yung aking tatay, may 2,000 heads ng RTL na yung Pagana style. Na doon na po ako nagkaroon ng idea na pumasok po sa ganitong business ng pag-iitikan. Yung itik, sir, na alam ko ay yung conventional na itik patero. Sino ba, sir, yung ginagamit yung before? Yes, sir. Apo. So hanggang ngayon ba, sir, yun pa rin yung ginagamit? Or iba na? Ito pong aking farm is simula po noong 2013 ako nakasama na sa ITIC Pinas Multiplier Farm. Lahat po ng ITIC ko sa ngayon is puro ITIC Pinas na. ITIC Pinas na siya, sir. Okay. Ngayong ITIC Pinas na, sir, ano yung nakita niyong malaking impact nung naging pagsali niyo noong 2013 sa DOS? Sa ITIC Pinas po kasi number one, malaki ang idinagdag na kita. Yung pong proyekto ng DOSTP card na ITIC for life, malaki po ang naibigay na income po sa atin. Ngayon, sir, na meron na kayong ganito kalaki at ganito kalawak na farm, anong masasabi niyo sa mga aspiring naman na mga gusto maghanap niyo kayo ng pag-itik? Yun nga po, lagi ko pong sinasabi sa gusto pong pumasok sa ganitong hanap buhay, humanap po sila ng legit supplier at tamang management nga po. Kailangan po talaga nakatutok tayo dito. Ako nga po, sir, ay nagpapasalamat na nakikilala po yung ITIC Pinas at lalo na po ako nakilala ko. Malaki pa sa salamat ko sa DOSTP card saka dahil po sa ITIC Pinas. Kasi meron tayong wisher, sir, no? Meron tayong nangarap din, kagaya nyo na nagsisimula lang din na mag-iitik. Gusto niya, sir, matuto ng pag-iitik. Gusto niyang malaman yung mga, hindi na sikreto, pero yung mga basics, kumbaga, yung foundation na pagiging successful na mag-iitik. And ang importante dito, sir, gusto rin niyang matutunan kung paano nyo hinandle yung ITIC Pinas na mga itik. Okay lang ba sa inyo, sir, na makilala nyo siya, ipakilala namin sa inyo, at saka maturuan nyo siya? Opo, tayo naman po welcome at napakarami pong OFWs na nag-i-inquire po about sa ITIC Pinas. Na ako po ang hinahanap nila, i-guide ko po sila. So, Sir Rene, maraming salamat po ulit sa pag-welcome sa amin dito. Saka po sa mga kwento ninyo. Hopefully po may ma-inspire kayo mga manonood natin na mag-venture din dito. At saka hopefully po, again, kagaya po ng ginagawa niya sa mga OFWs, hopefully pati po sa ating mga kababayan sa Pilipinas, may pasa nyo na pinatutunan niyo from the UST. Bago ang one-on-one na pagtuturo ni Karen kay Mark sa pag-aalaga ng ITIC Pinas, aalamin muna natin mula sa isang DOST expert kung gaano nga ba kalaki ang ambag ng kanilang proyekto IP Kayumanggi sa ating mga ITIC breeders. Sir, maraming salamat po for joining us. Thank you so much po. Sir, meron kaming narinig, sir, na meron kayong tinulungan na farmer o ITIC farmer dito mismo sa Nueva Ecija. And before I dive into that, sir, gusto ko lang munang malaman, meron ba kayong may kukwento sa amin na overview or background ng ITIC industry dito sa Philippines? Basically, pag pinag-usapan natin, sir, yung duck industry ng Pilipinas, pinag-usapan natin egg, hindi yung meat type. Yung egg na to, kung of course you're familiar sa balot, yes, sir. So, yun yung Philippine duck egg industry. It contributes 4 billion industry in value. Revenue? Yes, a year. Tapos, second, next to chicken industry. So malaki talaga siya. Malaki talaga siya. That is why talagang we are supporting this industry. Way back, between 2004 to 2008, halos mag-collapse na.
isa sa mga tinitingnan doon is the lack of legit source of quality breeders. Ang itik kasi, pag gusto mo mag-alaga, kinukuha lang yan sa balutan. Wala kang assurance ng quality. Basically, ang ating naging S&T intervention is on organized breeding and selection. Ito kasi yung nakikita natin na pwede tayong may control. In partnership of Bureau of Animal Industry, siya yung naging katuwang natin ng DOST Picard sa pag-conduct ng ating potential na program sa pagde-develop ng ating Itik Pinas ngayon. So, sir, since nandito tayo sa Itik Pinas na farm, can you kindly explain to us, sir, ano nga ba your Itik Pinas? What is Itik Pinas? Ang Itik Pinas is brand name na natin yan. So we have 3 genetic lines of Itik Pinas. IP Itim and IP Kati. Sila yung mga pure lines. And one is the commercial hybrid line. Anak siya ng dalawang pure line. Ito ngayon yung pinopromote natin sa mga commercial duck egg provision. Itong hybrid, That is the hybrid and we call it IP Kayumanggi. Basically, sir, advantages si IP Kayumanggi sa mga breeders. Kasi meron siyang color dimorphism, nababawasan yung cost of production nila through sexing. May bayad kasi yan 98% up to 100% na lumalabas na IP Kayumanggi, female yon automatic. Mas mataas ang itlog niyan. About 60 to 65 additional eggs ang pwedeng i-provide niya sa'yo per duck per year compared sa traditional. Sir, para sa ating mga manonood, ano yung mga tips nyo na pwedeng ibigay before they go into this business? Siyempre, ang unang lagi namin binabanggit, may market ka ba? May market yung pupuntahan mo kasi yun naman ang negosyo is market. Ang duck racing ay hindi simpleng negosyo. High intensive, malaki ang investment, kaya kailangan ng matinding pag-aaral at suporta ng bawat stakeholders sa industry. Okay, narinig na po here from Sir Alfred from DOST Picard. Sir, maraming salamat po sa inyo. Thank you so much. Sabi nga ni DOST, mga breeder mismo ang the best to answer bakit patok na negosyo ngayon ang pag-aalaga ng itik. At sino pa nga ba ang ating lalapitan kung hindi ang tinaguriang itik king ng Nueva Ecija na si Karinet. Ready na raw siya na ibahagi ang kanyang kalaman sa ating wisher na si Mark.